kontra fake news na ipatigil ang pagdinig. Giit nila, hindi in aid of legislation ang hearing, kundi pagpapahiya sa kanila at paglabag sa kanilang freedom of speech. Hiniling din nilang pigilin ang panukalang i-regulate ang social media na labag umano sa konstitusyon. Anila, hindi naman sila dapat ihanay sa mga mamamahayag dahil hindi naman balita ang kanilang inilalabas, kundi opinyon. Layo ng pagdinig ng TRICOM na tutukan ang matagal na umanong problema ng pagkalat ng... Okay, dito nag-umpisa ang lahat. Dito po, ibabalik ko lang kayo kasi baka nakakalimutan na natin eh. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan to. Itong mga hayop na to na nagdadala sa atin ng fake news. Diba? Itong mga hayop na to na bayaran ng China. Peking impormasyon online. Ang abogadong pinapadisbar ng komite, handa raw sumagot. Nagpaliwanag ito kaugnay ng hiling nila sa Supreme Court. Ang hinihiling namin dito sa kaso, Yan ha, sa pamumuno ni Zoraida Ngipin Garuler. ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Lalong-lalo na ang karapatan magsalita at magpahayag. Karapatang ngumuya. Yan ang sabi ni Zoraida. Naghahanap siya ng karapatang ngumuya. Laki ng ngipin eh. Kaya nga, parang nasa kongreso ka. Anong sabi ng congressman? Wow, the evidence is overwhelming. Balik tayo dito. Nagpalitan ng patutsada ang anak ni dating Senador Juan Ponce Enrile na si Katrina, kina dating PCO Secretary Martin Andanar at vlogger na si Sas Rogando Sasot. Yan. Binansagan silang bayaran ng China ni Katrina, pero tinawag naman siyang sinungaling ng dalawa. Yan. Yan. Matagal na po kasi yan. Dito, bumalik lang tayo. Baka nakakalimutan natin yung pinagugutan ng TRICOM. Matagal na po ito. Na-discover po ito miski nung anak ni Enrile na nasa SESA. Na itong mga to is walang ginawa kundi gibain ng gobyerno. At nalaman-laman nasa sirkulo ni Martin Andanar na nasa Chinese anchor. Isang Chinese anchor na. Diba? Diba? Alam mo naman ang Chinese media, gaya ng in-explain ko sa inyo kahapon. Ang Chinese media po, walang ginagawa yan, kundi pabahuin ang gobyerno sa kasalukuyan. Kasi para ang mga tao po ay mainis at masuyana sa ating gobyerno at kung sakasakali mapalitan si BBM at si Duterte na naman na mga magnanakaw ang maupo. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. Yan. Ngayon lang dati pa yan lumabas. Ngayon lang po na-highlight sa TRICOM. Kasi po, ito si Madam Katrina ang naglabas talaga niyan. Si SAS, si Maharlika, yan po. Hindi umiingay to noon. Kasi nga hindi pa sobrang laganap ang fake news. Ngayon, kung mapapansin nyo, nagsalita si Sara ng no joke, papatayin ko. Diba nasa Zoom sila? Kita mo, doon lang natin nalaman na totoo yung sinasabi ni Ma'am Katrina. Doon lang natin nalaman na totoo nga. Sila-sila nga. Katulong ang SMNI ang gusto na magpabagsak sa gobyerno. Hindi umingay itong sinabi ni Ma'am Katrina noon.
ngayon lang natin na-realize at nagkaroon ng TRICOM ang mga funded na vlogger na ito. Ito ang maanghang na banat ni Cagayan Economic Zone Authority Administrator Katrina Ponce Enrile laban kay dating Communications Secretary Martin Andanar na nakabase ngayon sa China. Sa viral video sa isang forum ng CESA, inakusahan ang anak ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na si Andanar daw ang nagpopondo ng mga vlogger na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa pinangalanan ni Katrina ang isang vlogger na tinawag niyang Maharlika at si Sas Rogando Sasor. Yan, hindi pa si Maharlika noon kasi baguhan pa si Maharlika noon. Baguhan na baguhan pa noon, nakaraang taon, baguhan na baguhan pa. Hindi pa siya ganun kaingay. Hindi pa, ang live ni Maharlika, hindi pa talagang tukoy na ano. Oh, hindi pinansin to. Ngayon na lang natin na-realize na kaya pala, di ba? Kaya pala itong si Sara, walang ginawa kundi pabanguhin ang muka. Diba? Puro Sara-Sara sila. May plano pala. Hanggang sa nag-resign na si Sara, hanggang sa kinalaban na si BBM. Eto pala ang plano nila. Hanggang sa nakita natin sa Zoom media nila na sila talaga magkakasama. Diba? Kulang na lang lumabas doon si Martin Andanar para kompleto na. Nakilalang supporter ni dating Pangulong Duterte. Mga propagandista raw sila na ginagamit ng China para linlangin ang mga Pinoy. They're not doing this out of love of country. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. Banat pa ni Katrina, madalas daw batikusin ng mga vlogger si PBBM. Paborito raw kasing punahin ng mga ito ang underdog o yung mga nakaupo sa pwesto. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, pupunahin. Tama? Isang mali mo lang pupunahin. Gaya neto. Mali ang kasarian neto. Lalaki to eh. Pinanunan nyo ba? Ha? Pinunan nyo ba? Eto, tignan nyo. Mali ang kasarian. Lalaki to. May betlog to pero piling babae. Oh. Parehas natin to. May betlog to. Oh. Pinunan mo ba? Oh. Dapat punahin mo muna yung sarili mo. May betlog ka. Delta naman agad si Saso. Sa isang online post, iginiit niyang hindi siya binabayaran ni Andanar at ng China. Tinawag niya ring sinungaling si Katrina. Sabay ungkat sa kaso noon ang ama niyang si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sabay ganon. Ang babalikan nila, itadivert nila. Pag sinita ka, dadivert nila sa ibang topic. Ganyan ang DDS style. Diba? Ganyan ang DDS style. Sinabihan mo na talagang bayada ng China, idadivert nila ngayon. Mag-focus tayo sa'yo, Alan Troy. Diyan sa betlog mo. Saan mo nilagay yung betlog mo? Yun ang malaking tanong. Para magpostura ka at magpatawag ka ng miss. Diba? Para magpostura ka at magpatawag ka ng miss. Feeling mo girl na girl ka. May betlog ka. Totoo yan. Sabi ni Sir Christian, nasa China yan si Sasot eh. Nasa China yan. Diba? Nasa China ka. May betlog ka rin, oy. With sa issue ng Coco Levy Fund. Dapat magpasalamat na lang daw sina Enrile na hindi sila binalikan ng mga galit na magsasaka. Si Andanar naman, sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5. Nasa China siya ngayon bilang anchor ng English news program sa isang Chinese state-owned TV network. Chinese state-owned. Ano mo ba yung Chinese state-owned? Pagmamay-ari ng gobyerno. Chinese media na pagmamay-ari ng gobyerno mismo.
So, affiliated siya sa gobyerno ng China. Oh. Ano ibig sabihin nun? Affiliated siya sa gobyerno ng China. So, malaki ang posibilidad talaga na may mga troll army to. Oo. Ano ba ang gusto ng China? Sirain ang Pilipinas. Magkagulo ang Pilipinas. Alisin si BBM para makabili ka mga Duterte at maging maayos uli ang China-Philippines relationship. At pag nadilaan na naman ang betlog ng China ng presidenteng tinatawag nilang Sara Duterte, ay wala na tayong talagang West Philippine Sea. Wala na tayong pagtatanggol. Oh. Diba? Babalik na naman ang pogo. Babalik na naman ang mga Chinese crimes dito sa bansa. Babalik na naman tayo sa umpisa kung saan bangungot ang nangyari. Diba? Oh, shoutout muna natin to mga bata, si Ruby Star. Shoutout to Jella, Pauline at Paula from Bologna, Italy. Shoutout po, children. Pero sa isang Facebook post kanina, tila may patutsada rin siya kay Enrile. Nag-post siya ng litrato ng delata sabay caption ng katagang fake news at mag-research daw muna para hindi mapahiya. Wala pang tugon sa mga bagong pahayag ni na Andanar at Sasot ang kampo ni Oh, Enrile. kita mo? Bakit ka nagtatrabaho sa Chinese-owned na media? Yun ang malupit. Oh. Diba? Inakusahan ng anak ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile si dating Communications Secretary Martin Andanar hinggil sa umano'y pagpopondo sa mga vlogger na kalaban ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang speech ni Katrina Ponce Enrile na siyang Administrator at Chief Executive Officer ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, tahasan nitong pinangalanan si Andanar na siya umanong sumusuporta sa mga propagandang ipinapalaganap ng mga anti-Marcos Jr. vloggers. Ayon pa sa anak ni Enrile, siya na umano ang siyang nagbabayad sa mga anti-Marcos vlogger. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS. You want to continue to listen Oh, to diba? Yan yung sabi ni Ma'am Karen. Ngayon, magkano ba ginastos ni Duterte? Ito na, mabalik ko lang kayo ha. Magkano ba ginastos ng Duterte administration para sa troll army? Ito po ha, from Oxford to. Oh. Duterte camp spent $200,000 for troll army. Oxford University find. Tapos sasabihin nyo, hindi totoong may DDS troll army. Oh. Kasi kung wala naman po, walang ganitong gastusan. Diba? 200,000 times 50 mo na lang. Magkano yan? Ilang milyon yan? Oh. 'Di ba? Oh. So paano nalaman ng Oxford to? Kasi nga obvious po na meron. Obvious po na meron silang ginagawang mga sistema gaya nga na po ng troll farm na DDS. Gaya nga po ng paggigiba nila sa gobyerno. Funded po ang mga fake news. Ganyan po ang ginagawa nila. Kailangan nilang makamit ang kota nila ng fake news. Oh, and ayan po yung pinapakita ko sa inyo. Makikita nyo po yan sa Google. I-search nyo lang Duterte Camp Troll Army. Ayan po ang lalabas na gumastos sila Duterte ng 200,000. Kasama na po dyan ang ginagawa nila noon. Good news. Anong good news, Nyolo? Noon po kasi, makwento ko lang sa inyo,
Etong kasama dito sa package na to, package to eh. Anong package yan, Yolo? Noong panahon ng Duterte, ang tawag po nila dito ay magpakalat ng good news. Yun ang ginagawa nila. Bakit? Halimbawa po, nung namatay po si Kian de los Santos, tinatapatan po nila yon ng good news. Papalitan nila, idadivert nila yung tao sa isang good news. Katulad yan, wow, Duterte, pinagawa yung Isabela, bagong tulay. Ganon nila dinadivert. Doon ganun po yung trabaho nila dati. Although fake news yon, ang ginagawa naman nila, good news ang pinapalit nila para hindi po natin makita ang mga patayan, ang mga shabu na nagkalat. Ganun po ang ginawa ng mga troll army na to. Kaya kita mo, hindi, ngayon lang po natin napansin na 30,000 umabot ang patay. Oh. 30,000 umabot ang patay. Bato ng katotohanan ang mga mainstream media. Anong gagawin nito mga bayaran na troll army? Tinatakpan po nila yan noon. Tinatakpan nila. Si Duterte, minumura ng minumura, tinatakot ng tinatakot ang mga mainstream media. Ang mga tao naniwala sa mga fake news na binibigay nito mga vlogger na to, na mga pages na to. Ganun po nila ginawa yan. Ang mainstream media walang tinama noon. Walang tinama, puro mali. Ang mainstream, isang pang mainstream media napasara. Although sang-ayon ako dyan sa ABS-CBN kasi nakitaan talaga sila eh. Nakitaan po sila ng malaking kasalanan dito regarding pagbabayad ng tax. Pero yung ibang mainstream media, sira po. Paniwalaan lang daw vlogger. Kaya ang mga vlogger noon, BBIP kila Duterte. Nakakasakay ng C-130 yan, ng military para lang ipadala doon, magbigay ng fake news na gawing good news. Kita mo, nailusot nila ang 30,000 na patayan. Nailusot nila ang mga batang pinatay, hindi natin nalaman. 9 years old, 8 years old, meron pang 2 years old na namatay sa war on drugs. Nailusot nila yon. Bakit? Pinapalitan po nila ng good news. Dinadivert ang isipan ng mga tao para hindi ma-focus ang paningin ng mga tao at pandinig ng mga tao sa mga napatay ng war on drugs na yan para rin hindi makita ang shabu na minamanipula lang ng mga Duterte. Yolo, ano ba yung sinasabi mong drugs na minamanipula? Ayun po yung kay Mayo. Ayun po yung kay Mayo, yung natagpuan kay Mayo na isang warehouse diyan sa Tondo. Natagpuan po kay Mayo. May stockroom po ng droga na anong ginagawa nila, Digong? Ginagawa po nila pampatay ng issue. Pag nakapatay po sila ng mga may hirap na taong bayan natin at hindi maalarma ang ang ating mga Pilipinong kababayan, magpapalabas sila. Magtatambak sila ng droga na kunwari na raid nila. Nire-recycle lang nila ang droga. Tinatanim nila, tanim droga talaga. Tinatanim nila sa isang lugar na may na-raid daw na ganito, kesyo na ganito, may na-raid daw na ganito, toneladang droga. Yung pala, kung galing din sa kanila yon, bibigay kay Mayo, itatambak doon. Ganon tayo minanipula ng mga Duterte. Etong mga very, very good na to, na mga Chinese DDS vloggers na to, yan ang gawain nila. Diyan sila naging expert noon. Oh.
Bakit dadami yung patay? Madudugtong mo na naman yun. Bakit ba tumabot ng 30,000 yung patay? Hindi ba dadami yun? May nakausap nga kami ni sister, may nakwento sa akin si sister, na isang pulis, grabe daw, pati daw mga pulube, pinapatay na nila para lang makakota. May nakausap po kami na pulis, grabe daw nung panahon ni Duterte, para raw makakota sila, pati yung pulube, binibira na nila para lang may masubmit sila na kota. Kaya kita mo ang tama, balot vendor, tricycle driver, jeepney driver. Kasi nga kailangan makakota ng pulis, kundi yayariin sila ni Digong, kundi yayariin sila ni Bato. Oh, ngayon, wala tayong nalaman sa ganon. Hindi natin namalayan. May Kian de los Santos, tinakpan nila yon. May mga iba't iba pa, meron pang Carl, meron pang Carl, na ilang taon yun, 12 years old, tinakpan nila yon. Hindi na sensationalize, hindi na highlights yon. Oh, nasa mainstream media, nandun sa mainstream media yon, hindi natin pinansin. Bakit? Nakapokus tayo sa maling fake news ng mga mga DDS vlogger eh. Dinivert ang utak ng taong bayan eh. Oh. Isa pang example, kay Laila de Lima. Biro mo, walang kasalanan. Dati galit na galit tayo, pinalabas pa nila. Si Laila de Lima nagpo-pole dancing. Di ba? Kay Laila de Lima, inosente pala. Walang testigo. Walang tumistigo sa huling apela ni Laila de Lima. Bakit walang tumistigo? Wala. Manipulado lang ni Digong. Tinakot lang ng tinakot. Tinakot ang Commission on Audit. Nararatratin niya kung di aayos. Tinakot ang human rights, napupulbusin niya. Totoo yan, sweet sense. Kita mo? Doon nag-umpisa yan. Alam mo galawan ng DD. Ayan, may AI video si Dilima noon. May peking video rin si Dilima noon. Ganyan kasi galawan ng DDS. Hindi din pinaniwalaan. Ano pa, Nyolo? Ikaw ba naman, kung di ka ba naman tatanga-tanga? Shabu Factory. Saan? Sa Bilibid, may Shabu Factory daw. May pinakita ba sila? Nasaan ang pinakita nilang planta? Wala. Naniwala naman tayo, may Shabu Factory. Naniwala tayo, may Shabu Factory, pusang ama. Isipin mo paano magkaka-Shabu Factory sa Bilibid. Di dapat may lagusan ng usok doon. Pero ano ba ang totoo? Ang totoo, ito ang totoo. Ito ang totoo. Tingnan nyo yung, ang totoo, ito. Eka lang ha, asan ba yun? Nawala na. Ito ang totoo. Pero kung tutusin, ito ang totoo. Ito ang totoo. Ito ang totoo. Yolo, anong totoo? Ito silaw. DBM. Official ni Digong. Sangkot sa Parmali. Yan ang totoo. Na totoo na ang Parmali ninakawan ng Pilipino.
Ayan o, DBM yan. Yan ang totoo. Ano pa totoo? Si Michael Yang, ginago tayo. Yan ang mga totoo. Oh. Ayan ang mga totoo. Ang mga nakapalibot kay Digong, Kenneth Dong, mga pusher. Ang mga nakapalibot sa mga Duterte ay mga sindikato. Yun ang totoo. Oh, eto. Hinuli na si IDG noon, 'di ba, nung September. Kasi nga po, involved to sa Parmali. Involved to sa nakawan nila Digong. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, na-divert. Na-divert po ang mga utak natin noon. Oh, ayan no. Ayan no. Ang tropang gikan sa China. Ayan no. Mga gikan sa China. Ayan no. Oh. Ayan no. Eto yan no. Ayan no, mga ano yan ng China. Ayan no. Eto yan no. Oh. Ayan yung mga yan no. Oh. Oh. Ayan no. Oh. Sila pa rin no. Sila kasi nga si Digong papadala ka niyan sa China para mag-training ka. Oh. Papadala kayo sa China para mag-training ka. Oh. Ayan no. Oh. Diba? Yan yun. Diyan. Oy, mag-like nga kayo. Wala bang like? Walang like ha. Putik talaga. Dapat ipadala sa China tong mga to ha. Ipapadala na lang sa China tong mga hayop na to. Sila'y mayabang pero butak kay butas. Puro salita pero gaway walang bakas. Tumakbo sa survey, kulilat sa pila. Panis sa debate, abay tatanga-tanga. Oh, di ba? 'Yun ang sinasabi natin. Ayan no. Oh, sila yan. Ayan no, mga ayan no, tamo ang papangit oh. Ang mukha yan. Oh. Ang papangit oh. Ito pa si Mark Lopez sa ibabaw, mukhang tanga rin to eh. Ito yan oh. Ito oh. Oh. Yan, job well done eh oh. Job well done eh. Oh, tingnan nyo to. Oh, ayan oh. 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 Tingnan nyo, puro padala. Ayan, di ba sinasabi ko sa inyo kahapon? Tingnan nyo, PDP pinadala sa China. Vlogger pinadala sa China. Ano ba meron sa China? Oh. Ano ba laging meron sa China? PDP. Oh. Nakipag-alyado sa CCP. Putik. Alam nyo, hoy, mga PDP, tinitira nyo ng tinitira yung komunista. Eh, kaalyado kayo ng komunista. Brain cells, puro batas ng batas, mukha na may butas. Sa politika, babano-bano, hayahay, laging para sa bundok ng sabla. Team Suka, mayabang, idiretso sa inidoro. Team Suka, fake news, idiretso sa inidoro. Team Suka, kriminal, idiretso sa inidoro. Team Suka, makapili, idiretso sa inidoro. Diba? Sila ba to? Galit na galit sa komunista? Eh, patakbo kayo ng komunista?
Patakbo kayo ng komunista? Ha? Tapos, ayaw nyo sa komunista? Abay, siraulo pala kayo eh. Eto mga vlogger na to, galit na galit sa komunista. Pero patakbo ng Chinang komunista. Diba? May nagsasalita dito. The United States supports Taiwan's sovereignty over all islands in the South China Sea. Taiwan ranks second in Asia and fifth in the world per capita net assets. Uy, Taiwanese ba yan? Taiwanese ba yan? Putik, pinapasok na tayo ng Taiwanese, ah. Putik, pinapasok na tayo ng Taiwanese viewers, ah. Ganun na kalakas si Nyolo. Pinapasok na tayo ng Taiwanese viewers, ah. Shout out to the Taiwanese people, ha. Pinapasok na tayo ng Taiwanese na viewers. Buti umaabot na ako. Buti umaabot na ako sa Taiwan. Hello, Taiwanese. Welcome to Nyolo. Okay, ano naman, nakakamiss din yan. Maraming solid Duterte. Green, suntok-suntok. Nakakamiss kayo, green, suntok-suntok. Nakakamiss kayo. Comment lang kayo ganyan, ha, kasi natutuwa kami. Nag-e-exist pa rin ang katangahan sa buong kalupaan ng Pilipinas. Tama. O nga, Sweet Sense, eh. Di, binasa ko lang yung ano niya kasi nga, English, eh. Hey, Taiwanese girl, don't claim our territory, okay? It's English version of me. Ha? Okay? To all Taiwan people, don't claim our territory, okay? Respect each other. International law must International law must exist. Grabe, ang hirap nun. Mamaya i-shoutout ko kayo, huwag kayong aalis. Mag-shoutout po tayo mamaya. Wala akong shoutout kanini. Yan, ha, yan po ang ating mga DDS. Ano pala po to? 1/4. Marami pa eh. Oy, mga alipin, mga uto-uto, Ayan na. Hariba. Saglit lang. Alam mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? Fake news yan, tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga, matapang lang talaga sa social media. Ayan, di ba? Ayan yung mga DDS vlogger. Natakot na takot po. Saan? Sa Tricom. Kasi nga po, mabubuko sila eh. Hindi ka na nga naman pupunta kung mabubuko ka. Di ba? Magtatanga-tangahan ka na lang na pupunta ka sa Supreme Court na magpa-file ka nang wala ka naman dapat i-file. Kasi nga hindi ka pa nagpupunta eh. Paano ka magpa-file? Kaya, isa lang naman ang sabi ng Tricom eh. Invitation para makapagpaliwanag. May harm ba sa invitation? Wala. Walang harm. Yung mga nakapunta na nandun na nagsalita, na-harm ba? Nasaktan ba? Na-violate ba yung karapatan? Wala. Magsasalita ka lang eh. Kupal ka eh. Sa personal ang pangit nila. Mga kulto ito na walang hiya. Galing Diablo yan.
DDS utak luga DDS tanga-tanga DDS utak luga DDS tanga-tanga. Bakit? Kasi luga yung utak eh. Tanga-tanga. Basta DDS, luga at tanga. Diba? Sinabihan mo ng ganito, iba ang gagawin nilang interpretasyon. Sinabihan mo na invitation. Diba? Ang linaw eh. Iniimbitahan. Anong gagawin nila? Babalik na rin nila. Sinisikil ang kalayaan. Kupal eh. Ganon kakupal eh. Diba? Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang